magandang araw mga boss amo. Nagsimula na ang unang araw ng Supero 2.0 at sa unang araw ay dinala ko sina Bullet at Lucy. Naabutan ko si Sir Bobby na nagtuturo sa isang chihuahua upang maging isang narco-dog. Napabilib ako at na-challenge dahil sa isip ko kung kaya ng chihuahua, sigurado na kaya din ng mga aso ko. Unang sumabak si Bullet sa evaluation. Sulit. At dahil ito nga ang kauna-unahang beses na makasakay si Bullet sa van, ay pagbaba niya, ubod na agad ang kanyang hingal. Kumbaga, ay pagod na siya. Hindi pa lang nag-uumpisa ang evaluation. Patungan ng tasa. Sulit. Hindi tayo magkape sa likod mo. Unang napansin ni Sir Bobby ang katawan ni Bullet. Kailangan daw mag-diet si Bullet kung isasabak siya as working dog. Pinasubukan na ni Sir Bobby sa isang trainee ang ball drive ni Bullet at hindi naman tayo binigo. Sumunod ay si Sir Bobby na ang humawak. Yes. Sinubukan niya kung may grip sa bola ang kagat ni Bullet. Mukha din namang hindi tayo napahiya. Kaso nga lang, ang hingal ni Bullet ay para ng isang sasakyan na ayaw mag-start. Sinubukan din niya kung sasagupain ba ni Bullet ang ilalim na sasakyan upang makuha ang bola. Go! Walang takot at pag-aalinlangan si Bullet habang kinukuha niya ang bola sa ilalim ng van. Sinubukan din ni Sir Bobby na pagtaguin ng isang trainee na hawak ang bola. Ang sistema ay dapat hanapin ni Bullet ang bola at dapat siya ay tatahol. Tumakbo naman si Bullet upang puntahan ng trainee na may dala ng bola. Ngunit nung makita na niya ang trainee, ay hindi siya tumahol. Sa aking karanasan ay mahirap talagang patahulin si Bullet o di kaya ay wala pa talaga siyang lubos na training sa pagtahol sa bola. Okay, tulog mo. Malaki lang. Kailangan diet, sir. Kailangan natin mag-diet. Ako natatakot din, Bullet. Pagkatapos na, doon ka nabibira ng maraming pagkain, ha? Si Sir Bobby ang natatakot sa lakas ng paghingal ni Bullet. Kaya ang sabi niya sa akin, kailangan ng aso na isasabak as a working dog ay kailangang sanay mapagod. Ginawa ulit namin ang paghahanap ni Bullet ng bola. Ngunit sa pagkakataon na ito ay mas malayo na ang trainee. Natagpuan naman ito ni Bullet, ngunit dito na siya naging mas pagod na pagod. Kumbaga sa tao ay wala na siya sa wisyo. Isang katangian din daw ng isang working dog na dapat nasa wastong pag-iisip pa din kahit pagod na. Katangian na wala pa kay Bullet. Ako natatakot sa tulog ng mo, Bullet, ah. Tumigil na nga kami sa training. Inilagay si Bullet sa malilim at malamig na lugar. Binigyan din siya ng tubig. Minasahe din ang kanyang backbone upang makatulong sa pag-regulate ng init ng kanyang katawan. Maasikaso talaga ang mga trainee ni Sir Bobby at hindi pinabayaan si Bullet hanggang siya ay makarecover. Sumunod ko namang ipina-evaluate si Lucy. Si Lucy ay anak ni Bullet. Ang hinahanap ni Sir Bobby ay isang aso na tatahol. Ang sabi ko sa kanya, itong si Lucy ay tatahol sa bola. Maganda. Natuwa si Sir Bobby dahil tumahol si Lucy sa bola. Kaya sumunod naman niyang pinagawa sa akin ay pakagatin si Lucy sa pillow. Unang beses niya itong gagawin. Ako din, unang beses ko itong gagawin. Nakakatuwa kasi ang mga pinapanood ko lang noon, ngayon ay ako na ang gumagawa. Isang karanasan na magagawa mo lang kapag gusto mong matuto ng skills na pang working dog. Good job. Very good. Ay, good girl. Basta once na mag-grip, bitaw agad. Panalo. Puro panalo siya. Puro panalo.
Very good girl. Yan. Si Mami Lucy. Yun! Yan ang hinahanap natin. Kung hindi ibigay, wasak to balikat mo. Pupusak araw-araw ha. Oh, eh lakas na ito mga gano. Oh. Yes. Good. Right, that's my girl. Yan, Hima. Napasarap yata ang pagkagat ni Lucy sa pillow. Ayaw na niya itong bitawan. Kahit na harapan mo pa siya o hagisan ng bola, mas gusto pa din niya ang pillow. Kaya noong wala ng choice si Sir Bobby, ay ako ang inatasan niya na magtanggal ng pillow sa bunganga ni Lucy. Ano yun? Ano ba yung pagtanggal mo sa kanya? Out. Out. Lucy! Lucy! Nagpahinga lang ng konti si Lucy. Pagkatapos nun ay sinubukan naman ang pagkagat niya sa bite sleeve. Talaga naman nakakamangha ang kakayanan ni Lucy dahil makailang beses din niyang kinagat ang bite sleeve at tinatangay pa nga niya ito. Parang itinuturing niya ito na bago niyang laruan. At ito na ang final test. Isang malaking bite sleeve na nakasuot sa decoy habang may hawak na panghampas. Ang objective ay patahulin si Lucy bago atakihin ang decoy. Parang isang senaryo na kailangan akong proteksyonan sa masamang loob. Protection dog, ika nga. Sige, subo mo pre! Subo na! Subo mo! Yan! Bitaw! Yun ang kailangan. Nagawa ni Lucy ang task sa unang subok. At sa sobrang inis ni Lucy, pagkabigay sa kanya ng bite sleeve, ay iwinawsiwas pa niya ito. Saktong pagod lang si Lucy. Pagod siya na may pagka-proud. Ako naman ay todo himas sa kanya upang i-praise ang ginawa niya na magandang performance. Ayya! Go! Very good. Very good. Out. Lucy. Lucy, come on. Good. Yes! Good, good, good. Good, good, good. Yan na. Takbo. Okay. Send, go. 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 Very good. Good, Lucy. Good, Lucy. Yeah. Oh. Ayos, ayos, ayos. Pero, Good. Yan. very good. At sinubukan din ng isang babaeng trainee kung paano ba makagat ng isang Rottweiler. Subo mo na tayo, subo mo na tayo, subo mo na, subo mo na, isubo mo na, isubo mo na, isubo mo na. Yeah, yung, bitaw! Para matanggal ang balikat! Very good. Tubig, tubig, tubig. Yun pala. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood. Ganda nito. Tama itong breeding nito.